Welcome to Tyrese Vlog! Magkano nga ba mag-Boracay? For this video, we will share our DIY itinerary at expenses for 3 nights, good for 2 adults and a kid. Kung interesado ka, please watch till the end. At kung bago ka pa lang sa channel, please like, share, and subscribe. Follow us on our socials. Salamat! Plan your Boracay trip ahead of time para mas mataas ang chance makapag-book ng discounted airfare. We got our round-trip tickets, Manila to Katiklan and vice versa in Cebu Pacific Piso sale for only 1,865 pesos. So a total of 5,595 pesos para sa 3 seats. Travel time from Manila to Katiklan is less than an hour. Our flight was the last going to Katiklan for that day. We arrived at Katiklan past 7 p.m. Pero kayang-kaya pa rin mag-DIY transfer. We choose tricycle going to Jetty Port. Libre pa yung anak namin. Tricycle fare is 75 each, so a total of 150 pesos para sa aming dalawa. In just 10 minutes, mararating na ang port. Sa Bungad, maraming pwedeng mag-assist sa inyo, pero medyo nabudel kami dito kasi may additional fee ang service nila, pero less hassle sa mga ayaw pumila sa counter. Dahil gabi na, wala na rin masyadong pila sa mga counter, kaya madali na lang mag-transact. Dito nga pala kayo magbabayad ng mga sumusunod. Once done, mag-aantay na lang kayong makasakay sa ferry boat. In fairness, kahit gabi na, mabilis namang napuno yung boat, less than 15 minutes lang. Sobrang bilis din ng biyahe sa boat, mga 10 minutes lang, nasa Boracay Island ka na. E-trike ang main transportation sa Boracay Island. Sila yung pwedeng maghatid sa inyo sa mga hotels na tutuluyan nyo. Pwedeng individual o special. Yung rates depende sa layo ng destination. In our case, nag-individual lang kami. 30 pesos each ang singil sa amin. Para sa unang gabi, dito kami nagstay sa La Bella Casa de Boracay located sa Station 1. Sobrang sulit kasi nakuha namin yung room for only 845 pesos per night. Although hindi siya beachfront, sobrang lapit naman sa beach. Less than 2 minutes walk lang at malapit lang sa mismong Boracay Grotto yung beach. After mag-check-in ng super late, nag-dinner na din kami. Ilang minutong lakad lang from our hotel, matatagpuan itong restaurant. Holay Mangyan. Open nga pala sila 24 hours. Great food at great price talaga kasi budget meals ang ino-offer nila dito. So ito yung mga in-order namin. A total of 325 pesos yung nagastos namin dito. So we're heading out for breakfast. So dyan lang muna sa tabi-tabi para mura lang. Look at the Boracay, baby! For our breakfast, nagtinapay lang kami. 36 pesos yung total. Late na din kasi kami nagising at parating na yung e-trike namin for our land tour. So habang nagaantay, bumili na din si Daddy ng kape niyang sobrang mura. 37 pesos lang, pero masarap. Tapos nagtaho din kami, 50 pesos per cup naman to. Ito lang naman ang view namin habang kumakain. At exactly 8 AM, nag-start na kami sa land tour. Yung contact namin sa land tour, nakita lang namin sa Facebook. Kung gusto nyo din mag-land tour, message nyo lang si Kuya Gerald. May suggested destination na si Kuya, pero kung may gusto kayong puntahan, okay lang naman, per hour naman ang rate. Ito nga pala yung mga pinuntahan namin, Sinagpa Beach, Keyhole Rock Formation, Boracay New Coast, Puka Beach, Balabag Beach, Lugutan Mangrove. Kasama sa suggested yung Boracay Grotto dahil malapit ang hotel namin doon, di na namin isinama. Umabot ng 3 hours yung tour kaya a total of 1,500 ang nagastos namin for land tour. Guys, so we're checking out. So for our second day, lilipat kami ng hotel. So mag-stay naman kami sa La Carmela de Boracay sa Station 2.
Bago nga lumipat ng hotel, nag-lunch muna kami sa Andox. Sikat na sikat to sa Boracay kaya naman di din kami nagpahuli. Total of 464 pesos ang nagastos namin for this lunch. Nag-e-trike lang kami papunta sa aming next hotel. 50 pesos lang ang singil sa amin. Punta na kami ng La Carmela, Boracay. Lalakadin na namin from the main road. Mula doon. For our next hotel, La Carmela de Boracay at Station 2. Grabe, sobrang dami nilang buildings. Parang condo na kamo na nasa Boracay yung peg. Nakuha pala namin yung room via Agoda for only 2,091 pesos per night. Let's go swimming! Let's go swimming! Kanta ka ng anak ka ng pera. Adadanak ka na pera! Hindi ka nalapila! Oh, may pa-birthday pa kaming nakuha, guys. May libre na kaming dinner buffet mamaya. Courtesy of Astoria. At may nag-offer pa nga ng free dinner buffet sa Astoria, Boracay. Totally free naman, wala kaming binayaran. Kailangan mo lang umattend sa isang presentation. Ang kagandahan ng pagstay sa La Carmela de Boracay ay itong free buffet breakfast nila. Plato. Ito na. Ito na yung kikat-kat. Kalablabo. Hindi sa video, hindi ka nakita sa video. May dalawang pools din sila na pwedeng ma-enjoy ng mga guest. So for day 3, ta-transfer na naman ulit kami sa another hotel. So we're checking out here in La Carmela de Boracay. By the way, ang check-out time pala nila ay 11 a.m. Gustuhin man namin magstay pa for another night sa La Carmela, medyo lugi na kami. Maaga kasi yung flight namin pabalik kaya naisipan namin lumipat sa mas murang hotel. So bago kami lumipat sa another hotel, magla-lunch muna kami. So iniwan muna namin yung gamit namin dito sa La Carmela. Babalikan na lang namin mamaya. Yummy yan! Where do you want to eat? Yummy yan! Tawag ka kasapay kakain. Ay, dito! Jollibee? Yes! Yummy! Dahil Jollibee fan ng bebe ko, dito kami kumain. Medyo may kamahalan na pagkain nila compare sa ibang Jollibee branch. A total of 444 pesos ang nagastos namin dito. Jollibee! Sinubukan din namin tong sikat na ubi ice cream sa Boracay for only 280 pesos. Walking distance lang from La Carmela yung next hotel na tinuluyan namin. Waltz Place, Boracay, located at Station 2. Nakuha pala namin yung room for only 1,053 pesos. Hindi siya beachfront at almost 5 minutes walk siya from the beach. Budget style din yung accommodation niya, pero not bad for its price. Makulimlim na Boracay for day 3! For our dinner, dito namin napili sa Palm Tree at Henan Palm Beach Resort. Buffet restaurant pala ito at dahil birthday din ng aming daddy, dito namin napili mag-celebrate. Wala pa silang birthday promo as of this recording, kaya may bayad pa din ng celebrant. 899 pesos each pala ang buffet rate nila. Nag-additional din kami ng 200 pesos para sa cake. Mapipili mo lang talaga ang birthday mo dito kasi kakantahan ka nila. Pero overall, nag-enjoy kami sa mga foods. Highly recommended naman ang place. Bumili din kami ng pasalubong. 450 pesos yung nagastos namin. Nag-check out pala kami sa hotel ng 6 a.m. May nag-offer sa amin ng airport transfer from the locals. 400 pesos each, inclusive na ng e-trike to port, terminal fee, boat fare, at tricycle to airport. Sobrang sulit niya kung marami kayong dala at may kasama kayong bata kasi may katuwang kayo sa pagbubuhat ng mga gamit. A total of 800 pesos ang binayad namin. Libre pa kasi yung anak namin. Kung may sasakyan, pwede kayong mag-park sa NAIA.
For 3 days, a total of 900 pesos yung binayaran namin. So moment of truth, eto nga pala ang total expenses namin for 3 nights, good for 2 adults and toddler. Hope this video helps. Please don't forget to like and subscribe. Follow us on our socials. Thank you for watching.